Masayang araw mga ka-PL. Habang nanonood pala tayo kahapon sa debate sa Senado mga kababayan, at syempre tuwang-tuwa ho tayo sa mga naging desisyon ng mas nakararaming senador na bumoto ng yes para ma-archive ang article of impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Meron palang mga naghihinagpis, mga kababayan. Meron palang lumuluha. Akala ko, si Tambalang, mga kababayan, ang umiiyak kahapon. Tayo, tuwan-tuwa di ba? Meron din palang umiiyak. Pumasok pa sa Senado, mga kababayan. Etong Tindig Pilipinas at Akbayan ng gulo sa loob ng Senado. Hindi siguro nila matanggap, mga kababayan, na dumadami ang bilang ng mga senador na bumoboto ng yes para i-archive ang article of impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Aba, teka, parang parami na sila ng parami. Mag-ingay na tayo sa loob ng Senado. Isip-isip siguro nila, nag-thumbs down. Hindi nagustuhan ang naging desisyon ng mas nakararaming senador. Ayon po sa kanila, dismayado daw ho sila. Wala kang pinagkaiba doon sa isang malaking mama na dismayado rin. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa ho siya nagbibigay ng kanyang komento tungkol sa naging desisyon kahapon ng mas nakararaming senador. Ito po yung video, mga kababayan. Basahin ko lang po muna itong caption ng balita. Pinalabas ng plenaryo ng Senado ang ilang miyembro ng Tindig Pilipinas at Akbayan matapos mag-thumbs down habang isinasagawa ng mga senador ang botohan sa pag-archive sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Labas kayo. Nanggugulo lang kayo, mga visit kayo Matino ang debate dito Hindi nga nagkainitan sa debate. Kayo masyado kayong maiinit. Sino ba nag-utos sa inyo? Parang ganun baga. Hanggang sa labas ng Senado po, mga kababayan, nagyaw-yaw yung mga yung mga naghihinagpis. Ito na ho yung video. Panoorin na po natin. Sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongresista, sa pagkaalam ko, ay maging kinakawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila nang humihiyaw na dambuhalang sa... Ilan nyo na lang po sa QR code. Pictures din. Palabas na po kami, hinaharang pa kami. Bandahan yung picture. Diba? Ano ba nangyari, ma'am? Palabas na kami. Judy. Palabas na kami, hindi kami masaya sa nangyari, karapatan naman namin lumabas na. At talagang kami ay very disappointed sa Senado. Bakit po, ma'am? Ang ginawa nilang mga pagboto ay hindi nila pinakinggan ang sigaw ng taong bayan. Diba? Binaliwala nila ang ninanakaw na pondo mula sa paghihirap ng mga manggagawa, mga buwis ng mga manggagawa. Walang paliwanag, walang proseso para malaman natin saan dinala ang milyon-milyon na galing sa buwis ng mga manggagawa. Ganun na lang. Anong respect na doon? Nirespeto ba nila ang mga manggagawa? Nirespeto ba nila ang mga buwis ng mga manggagawa na hindi natin alam saan dinala? Anong respect? Rule of law. Is Sara Duterte above the law? Anong nirerespeto natin? Respect the law? Walang respeto sa mga manggagawa na ninakawan ng buwis. Walang respeto sa saligang batas. Ang kaya lang nilang mga usigin ay ang mga mahihirap, pero ang isang Sara Duterte above the law?
Is she above the law? Walang respect of law dito. Diba? Batas lang to ng mga may kapangyarihan. Hindi ito batas para sa mga manggagawa, ordinaryong mamamayan. Kaya kami ay nag-walk out ngayon sa Senado. Dahil gusto namin, ang panawagan ng taong bayan ay litisin si Sara Duterte. Litisin. Salamat, thank you, ma'am. Sige po. Thank you po. Salamat po. Tayo namin yung nandun sa CR. Tayo nasa CR namin. Mga papansin ba, mga kababayan? Gusto nilang mapansin sila, mga apurado ho sila. Hindi ho gumagalang sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Ibinabaliktad pa nila ang pangyayari, mga kababayan. Ang mga senador daw na mga bumoto sa yes para ma-archive ang articles of impeachment ni Inday Sara, sila daw yung mga hindi rumerespeto sa mga manggagawa. Gas-gas na yung mga ginagamit ninyong linyahan, ate. Baguhin nyo na po yung linyahan ninyo. Kasi gusto talaga nila, mga kababayan, na mapa-impeach ang Inday Sara. Dahil lang doon sa 125 million confidential fund na maayos namang ginastos ng OBP. Ang mahirap sa mga ito, masyadong one-sided. No? Gusto lang nilang gipitin, tapunan ng putik ang pangalawang Pangulo sa napakaliit na halaga lang 125 million pesos. Samantala, napakaraming politiko ngayon na sangkot sa flood control project na billion po. Ang halaga. Bakit si Inday Sara lang ang pinag-iinitan at gigil na gigil itong mga ito? Meron pang isang mama diyan sa Kongreso na di umano napakalaki daw ng travel expenses pero hindi ho nila kine-question. Confidential fund mismo ni Bongbong Marcos, hindi ho nila kine-question. At marami pa pong mga elected officials sa ating bansa na pinaghihinalaang nagnakaw sa kaban ng bayan pero hindi po nila kine-question. Bakit si Inday Sara lang? Alam nyo po kung bakit? Sa akin lang naman po ito. Sa aking palagay lang po, mga kababayan. Alam po kasi nila, ito mga to, na kapag kasi Inday ay naging presidente sa 2028, di bagay ang kagustuhan nitong mga ito, mapa-impeach si Inday. Para nga naman pag na-impeach na, hindi na maaaring humawak ng posisyon sa gobyerno kahit anong posisyon. Hindi na maaari kundi talagang mananatili na lamang ho siyang isang housewife. Ayan, no? Nasa bahay na lang. Hindi na siya tatakbo, bawal na di ba? Yan po ang gusto nila. Kasi alam po nila, mga kababayan, na kapag ang Inday Sara maupo bilang Pangulo sa 2028, na yan po ang kagustuhan nating lahat, dudurugin po ni Inday Sara ang bumabalik na naman ngayon na insurhensiya. Dumadami na naman ang bilang ng mga makakaliwang grupo at ng mga armadong grupo. Pero nililinaw ko po, mga kababayan, hindi ko po sinasabi na sila ay kaisa ng mga makakaliwang grupo o mga armadong grupo, Klaro-klaro tayo dyan. Mahirap na, baka sabihin nila, pinaparatangan ko sila. Bakit sila nag-iingay? Hindi ko alam. Malay natin, baka
nadoktrinahan sila. No? Di, alam niyo yun? Di ba? Na-brainwash. Ayan. Kasi ganito yan. Sino nag-brainwash? Siyempre, yung mga makakaliwa. Kasi ganito yan. Ganito si Inday. Ganyan-ganyan, bla bla bla. Naniwala sila. Kaya sila ngayon nag-iingay. Dismayado daw sila sa naging desisyon ng mas nakararaming senador na bumoto ng yes! Archive na yan! Di ba? Akala ko kahapon yung isang mama lang at yung palaka lang ang umiiyak, mga kababayan. Pati rin pala sila. Pasensyahan tayo. Nagsalita na ang kataas-taasang hukuman. Hindi nyo ba igagalang yan? Kapag sinuway ninyo ang naging desisyon ng Korte Suprema, magkakaroon tayo ng constitutional crisis niyan. Magkakagulo ang bansa natin. Di nyo ba naiisip yan? Akala ko ba magagaling kayo? Akala ko ba matatalino kayo? Daig pa kayo na itong mga elementary students Alam nila marunong silang sumunod sa batas. Mahirap tong mga kababayan pag naging senador. Nako, magulo ang bansa natin. Di ba? Katulad na lang nitong isa pa, mga kababayan, Ito pa, isang magandang maganda. Nakakainis na balita pala. Yung pagyayabang po ni Marcos sa kanyang zona, o yung sinabi niya na mahiya naman kayo. Di ba? Nakaharap siya sa marami mga mambabatas na ngayon pinaghihinala ang yung iba lang yung iba na nasa likod daw nitong palpak at tila malalang korupsyon dito sa flood control project. Ito yung balita, mga kababayan. Hindi naman yata papangalanan nitong mama na ito kung sino-sino mga sangkot sa palpak na flood control project Nino? Ni Marcos. Hindi yata papangalanan. Ito sabi mga kababayan BBM sinasala mga sabit sa flood control scam. Sinasala. Kapag sinabing sinasala, mga kababayan, pwedeng salain natin, baka may kumpare tayo dyan. Salain natin, baka tropa natin, o di kaya naabutan tayo niya ng pambili ng burger, madamay pa yung pangalan natin. Nako, naloko na. Di ba? Wala pang balak. Kita nyo na, simula pa lang wala pang balak si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ilantad ang listahan ng mga taong sangkot sa mga substandard na flood control project sa bansa dahil hindi pa ito nabiberipika ayon sa Malacanang. Tama nga naman. Hindi pa daw nabiberipika. Pero sinabi po sa mga nakaraang balita na alam na ni Marcos kung sino-sino ang sangkot sa palpak na flood control project o nakawan sa flood control project. Pero ngayon, binago na. Hindi pa daw nabiberipika. Parang kalokohan naman yata ito. Presidente ka, meron ka pong intel at malaki po ang iyong intelligent fund. Gamitin nyo yan para mapadali po, malaman ka agad ng tao kung sino-sino itong mga sangkot. Baka kumparin mo yung iba. Baka kainuman mo yung isa. Baka kasinghutan mo yung 5. Di ba? Hindi pa daw nabiberipika.
hanggang kailan po maghihintay ang mga tao? Baka naman matakpan na naman ito ng ibang isyo. Mahilig pa man din kayong magtakip-takip ng mga isyo para makalimutan na ng tao. Napakarami na ho ninyong tinakpan. Isa na lang ho dyan. Ang Maharlika Investment Fund, nasaan na? Kamusta na? Marami pa kayong tinakpan. Hindi po gagayahin ng Pangulo ang anumang klaseng pag-threaten lamang. Hindi po siya maglalabas ng anumang mga listahan na hindi verified. Kung mangyayari man ito o kung nangyayari man ito sa mga nakaraang administrasyon, sisi na naman kay Tatay Digong, grabe talaga, Hindi po gagawin ng Pangulo yan. Wika ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa New Delhi, India, kung saan nasa state visit si Marcos. Grabe talaga magtanggol to si Auntie Claire. Sige lang. Bahala na day. Nakakahiya yung mga sinasabi mo. Importante may pagtanggol mo yung amo mo para busog-busog yung bulsa mo. Hindi ba? Tapos sasabihin pa, hindi kagaya nung nakaraang administrasyon. Putragis naman, mabilis talaga kumilos ang mga Duterte magtrabaho. Hindi katulad nitong kasalukuyang administrasyon, walang trabaho, napakakupad, weak pati. Di ba? Noong Lunes, sinamon ni mamamayang liberal party list representative de Lima si Marcos na pangalanan at kasuhan ang mga sangkot sa korupsyon sa flood control project. Mabutit hinamon ni de Lima. Hinamon din naman natin si Marcos Hindi pwedeng mahiya naman kayo. Kung palpak ang proyekto at nalulusaw ang pondo, dapat may managot, giit ni de Lima sa privilege speech. Tama naman yun. Sangayon ako dito sa sinabi ni de Lima, kahit na hindi natin yan kaalyado. Tama naman yan. Kasi tayo, yan din naman ang gusto natin mga kababayan Di ba? Pagtulungan natin, nananahimik sila Wala pa daw planong sabihin kung sino-sinong sangkot Matatakpan na naman po ito ng bagong isyo. Hindi natin malalaman kung sino-sino yung mga mapaparusahan. Don't threaten us with the reenacted budget kung babalik lang din tayo sa parehong budget insertion. Di parang sinabing mahiya naman tayo pero tuloy pa rin ang ligaya. Dagdag pa niya. Ang masabi ho nun, si de Lima. Sinabi naman ni Castro na hindi gawain ni Pangulong Marcos na magbanta kung wala namang pinangahawakang impormasyon. Hanggang kailan po kayo maghahanap ng mga impormasyon? Hanggang kailan po maghihintay ang tao na pangalanan ninyo kung sino-sino ang sangkot sa korupsyon ng flood control project? Hanggang kailan kayo magiging tanga? Hanggang kailan kayo magiging weak? Hanggang kailan kayo magiging duwag? Naduduwag ba kayo? Na baka sangkot kayo sa isang tawag ito? Elected official na kontratistang magnanakaw? Natatakot ba kayo na baka madawit kayo? Ganon? Kaya parang natatakot din kayong ilabas sa mga listahan? O baka naman magkaturuan na kapag ka naglabas kayo ng listahan, kahit 3 man lang yan o 5, madawit kayo. Pumirma ka Mr. Presidente, pumirma ka. Kapabayaan mo rin ito. Maituturing po na kapabayaan mo ito. Kasi pinirmahan mo rin ito Sangkot ka nga rito. Kaya siguro nag-aalangan kayong ilabas ng mga listahan. Anak ko, hindi pwede yung ganyan.
Mauulit to sa susunod na taon at lalaki ulo nito mga kawatan. Kailangan lang niyang masusing masiyasat upang hindi madamay ang mga inosente. Ibig sabihin, meron pang ibang kontratista, mga kababayan, na hindi gumawa ng pagnanakaw o hindi ng bulsa ng budget. Parang ganun ba? O, talagang gumawa talaga ng proyekto. Katulad ni Congressman Pulong Duterte na pinaghihinalaan sa 50 billion ba yun? Pero wala naman sa kanya, kundi nasa DPWH. Hindi niya hawak yung pera. At inamin na rin yan ng DPWH kung hindi ako nagkakamali. Isa yan, si Pulong Duterte sa mga inosente. No? Ang delikado dito, mga kababayan, dahil desperado na po itong mga galit na galit sa Duterte, baka idamay po si Pulong Duterte. At ilan pang mga kongresista na aliado ng mga Duterte. Baka naman karamihan na lalabas sa listahan aliado ng mga Duterte. At Duterte pa rin ang sisisihin. Usong-uso pa din yan ngayon na sinisisi ang mga Duterte. Di ho ba, mga kababayan? Nagtatanong lang po ako baka kasi lumabas na ang pangalan, oras na, ilantad na itong mga sangkot sa mga flood control project, mga aliado ng Duterte ang nakalagay. Aba, magulo talaga ito. Wala na kayong ibang pinagbintangan kundi puro mga Duterte na lang. Sana maging patas kayo sa paglabas ng listahan kung sino-sino man ito mga tawag ito kontratistang congressman. At meron ng mga haka-haka ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung binanggit ni BP Inday Sara na sila di umano ang may hawak ng pera ng Pilipinas at marami ang aliado nila dyan. Diba? Tapos ang ipapangala o ilalagay sa listahan mga aliado ng Duterte ay hindi na humabuti talaga. Sobra na, tama na. Baka kumilos na ang tao niyan at ipatapon na kayo sa dahig. Diba, mga kababayan? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.